Iyak ang mga bubunistang, tanganistang, loyalista ngayon ni Da Junior. Nasaan yung galing nito? Lalo na yung mga buwaya sa Kongreso. Lalo na si Palaka. Iyak ang magpipinsan dito. Buta masakit to guys eh. New Year na New Year. Yari yung taga New Yorker, Cubao, Quezon City. Headlines po to ngayon. Nagba, hindi imbitado sa inaugurasyon ni President Donald Trump sa Amerika. Baka sabihin niyo po fake news. Ito. Basahin niyo. Yung post na yan, medyo dumidipinsa pa nga. Pero diyan sa baba yung gusto ko basahin. Marcos not invited to Trump's inauguration. Pero yung atin daw, si Romualdez yung pinsan din niya. Okay ha? Himay natin. Nasabihin fake news. Ang liwanag sa balita, hindi invited si Ngagba. Pero yung atin, si Romualdez, yung ambassador. Okay, basahin ko yung post ng GMA. Kasi dumipinsa kung bakit hindi invited. Ang sabi ho dyan, Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, pinsan din niya, ginagago nga talaga tayo, said he will attend the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump on January 20. January 20, I think, sa Amerika. As if President Ferdinand Marcos Jr. was invited to Trump's inauguration, Romualdez replied, as a matter of policy, no head of state is invited. Hindi, wala daw imbitado na head of states. Kaya nga ba hindi imbitado? Alan! Saan ka pa? Sige nga mga kababayan ko. Mag-isip kayo ng isang president-elect sa Amerika na walang invited na mga presidente sa ibang bansa. May naisip kayo? Gagi, oh. Sinungaling. Sabi ni Margie Gonzalez, that's impossible. Impossible talaga yan. Ang Amerika, pinakamakapangyarihang bansa, malaking bansa, tangina guys, hindi po pwede na yung mga kaalyado niya ay hindi iimbitahan ang mga head of state, yung mga presidente. Aminin nyo na hindi inimbita talaga. Okay. I-rebat natin yung sinabi nila na wala daw imbitado ang head of state. Kaya si Ngagba, hindi inimbita. Sinungaling talaga, basta Romualdez, sinungaling. Ako, invited ako. Haling na no, ha? Okay, sa mga bubunistang tanganista, ipagmumukha namin sa inyo na sinungaling ang mga Romualdez na yan. Anong walang imbitadong head of state? Hindi lang inimbita si Ngagba, lahat na dinamay na. Aminin nyo, ayaw talaga ni Donald Trump kay Da Junior, hindi niya type. Tingnan mo, ito, nanood kayo. Paano yan? Sinungaling na daw, kurakot pa. Trump offers inauguration invites to foreign leaders through calls in back channels. Di tinawagan si Da Junior. Yan! Walang ano yan? Walang nag-back channeling sa'yo? Naimbitado ka? Yeah, Warsaw. Di man nga fake news. Publish po yan ng December 12, 2024. CNN po yan. Aray! New Year na New Year, iyak. Ayan. Ayon po dyan sa balitang iyan, more world leaders from Argentina and El Salvador invited to Trump's inauguration. Paano yan, Romualdez? Sinungaling talaga itong mga Romualdez. Sinabi nyo na walang invited na head of state. Paano to? Ang daming naimbitahan. Pero si Ngagba, hindi. Ano ba yung dahilan kasi? Ito guys, tayo manghuhula tayo ha. Magano tayo ha? Gumawa tayo ng sarili nating teorya. Total, nandito man tayo sa demokrasyang bansa ho. Mag-isip tayo. Bakit hindi po imbitado si Da Junior sa inauguration ni President Donald Trump? Confirm na natin, sinungaling itong si Romualdez.
Oh, yung envoy ng ng Pilipinas sa Amerika, sinungaling na walang invited na mga head of states, kaya siya hindi daw din invited. Magkakaroon po ng conflict. Ito sa akin idaan muna natin medyo sa parang professional na teorya. No. Mamaya na yung pantambay. Okay. Para sa akin kasi magkakaroon ng conflict. Kung i-invite ni President Donald Trump itong si Jr. sa inauguration. Unang-una, invited na si President Xi Jinping. At alaman ni Donald Trump na itong si Jr. ay loyal mismo siya kay Biden, na yan ang dahilan kung bakit kinukumpronta tayo ngayon ng China diyan sa West Philippine Sea. Ngayon, si Biden ayaw kay President Xi Jinping na kakampi naman ni Jr. Ngayon, si Donald Trump at si President Xi Jinping magkaibigan. At isama po natin yan si Tatay Digong. Tatay Digong, President Xi Jinping, Donald Trump, magkaibigan ho yan sila. So, conflict. So, pag tinignan mo, parang, ang tawag yan, meron ding konting politika. Pag tinignan mo ho. Alam nga naman, papuntahin ni Donald Trump itong si Jr. na alam niya ho, hindi ho nagkakaintindihan si Jr. at si President Xi Jinping dahil tuluyang lumuhod si Jr. kay Biden. So, ikis. Si Putin pa, sa Russia. So, ikis. Yung Russia, invited din eh. Si Jr. wala. So, naiwan sa ire. Ito, teoryang pantambay. Teoryang pantambay. Ang sabi ho kasi nila, meron daw pulburon test dyan. Meron daw drug test daw. Kasi, alam naman ho natin na si President Donald Trump nauna nang nagdeklara ng war on cartel. Siyempre, lahat ng ipapatawag niya, siguraduhin niya hindi sumisinghot. Yeah, awards. Sasabit ka dyan, York. Air follicle test. Ayaw siguro ni Donald Trump papaya si Jr. Kasi talagang mandatory yan. Pagpasok mo, hair follicle test ka. Galit pa si President Donald Trump sa Durubista. Nag-deklara na nga ng war on cartel eh. May drug test daw. Matukhang siya dyan. Yan ang nakikita natin. Lalo na sinasabi ni Palangka, ni Maharlika, na yung pulburon video daw, pinadala niya, pati yung authentication ng pulburon video, pinadala niya kay Donald Trump. Lalo na kung nabasa yun, tapos ang nag-certify nun ay taga University of California, Los Angeles, California. Patay kayo dyan. Baka isa yon sa mga nakita ho natin. Pag na-invite, ganun lang ho ang mga nakikita natin. O baka naman, talagang ayaw talaga ni Donald Trump sa mga Marcosis. Kasi kung, ganito guys, pag tinignan nyo po ang history ng mga Marcos, ang mga Marcos may kaso. Lalo na si Jr. may kaso sa Amerika. Sira ang apelyedong Marcos. Sira sa mga Amerikano. Kung si Donald Trump, kamay na bakal, pareho yung estilo kay Tatay Digong, talagang hindi makapasa si Jr. sa kalidad ng isang leader na pwedeng makadaupang palad ni President Donald Trump sa kanyang inaugurasyon. Baka masira lang yung mod ni Donald Trump pag nandun si Jr. Lalo na biglang gumagano'n si Jr. Hindi. Imbis sumaya ang mga Amerikano, mga supporters si Donald Trump, mabubuwisit. Ano naman eh.